Ah, magbatian na tayo. Merry Christmas po. pag, pag nasa labas, hindi na tayo nagbabatian dahil nahiya, baka mamaya hingian ka no? Parang natakot ka pagka nakarinig ka Merry Christmas, parang nag-aabang ng ng abot, di ba? Parang natatakot ka tuloy bumati paunahan na lang yan. So, maganda na maaga pa lang, kapag paumanin nyo na hindi linggo, buti na lang wala kayong trabaho, no? Kayo, na-shotgun yata itong mga kasama ni Joey. Manapilitan yata dahil andito yung bossing nila. Good news naman to. Good news naman tong pag-uusapan natin. So maganda na magkaroon tayo ng alaala talaga kung ano talaga yung totoong dahilan bakit may Pasko. Hindi dahil napipilitan lang tayong makipagsaya, tapos pinipilit talaga natin, lalo ng mga pamilya, pinipilit talaga natin na kahit papaano mapasaya natin yung ating asawa, mapasaya natin yung ating mga anak, may konting regalo man lang. Yung parang gumagawa talaga tayo ng paraan. Iba talaga, nagnanakaw pa, no? Milyon-milyon, no, Clives. Di ba? Oo, para lang mapasaya nila ang kanilang pamilya, sarili nila. Pero hindi nila alam na meron talagang tunay na kasiyahan na bigay sa atin. At yun na yung pag-usapan natin ngayon. Buksan natin ating mga Biblia sa Lucas. Saglit lang to. Pipilitin kong madaliin ito. Kasi alam ko, ang nagpunta kayo dito, so medyo may feeling na kasiyahan. Pero na-shotgun ko kayo na mag-uusap tayo ng konting salita ng Panginoon. Minsan lang naman sa isang taon to, di ba? Mga 15 or 20 minutes, pipilitin ko na pagkakasiyahin na meron kayong matutunan sa Paskong ito na hindi nakabatay doon sa regalo sa matatanggap nyo yung totoong ligaya. So, basahin ko, no? Ito yung kung saan merong isang tagpo sa Biblia na bigla na lang lumabas yung anghel. At ito yung nga yung sabi ng anghel, no? Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. So, tandaan niyo yung mga salitang yan. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Diyan nakasalalay yung Pasko natin. Yan yung balita, yung unang balita na ipinahayag ng anghel nung Christmas. So, dapat wag natin kakalimutan kapag tuwing Christmas, ito talaga yung ito talaga yung pasimuno, yung pinagmulan na kwento. Kaya ang pamagat ng aking mensahe sa ngayon, nasa Jesus talaga yung good news ng Pasko. Sa ayaw mo mat sa hindi, ma-feel mo man yan o hindi, yun yung sinabi ng anghel nung time na yon, 2000 na, no? Tagal na. Pero, naaambunan pa rin tayo ng saya. Pansin niyo yon? Na parang nag-iiba yung pakiramdam natin pag Pasko. Kinakabahan tayo dahil wala tayong panregalo. Pagka-bossing ka, lalo pagka ikay may-ari na. Wala si Ate Rosie, no? Kung ikaw yung may mga tauhan ka, iniisip mo talaga kung paano pasasayahin yung mga mga tao mo Kahit paano may abot kang kahit konti. No? Kahit choknat man lang. Di ba? May pampasaya. Yung nabanggit niya ni Tatay kanina, no? Na ang kahulugan ay hindi lang giving, kundi receiving. Tama yon. Na wala ka namang mabibigyan kung walang tatanggap. Pero sinabi sa Biblia na ang kasiyahan talaga nandoon sa pagbibigay. Kaya nga iniregalo ng Diyos yung kanyang anak, the best na regalo na binigay sa atin, yung nagmamayari talaga ng buong mundo. Kamukat-mukat mo ng ikaw magkaroon ka ng anak na panganay, gwapo, pagmamanahan ng mga
ng mga kayamanan mo, mga sandok, kaldero, yung magmamana, yung lahat ng kung ano meron dyan, tapos ibibigay mo yung anak mo sa ibang tao, ano pakiramdam mo? Diba? Unless na mahal mo talaga yung tao na yun, di ba? At yun talaga yung ano. So, kaya ang Pasko, good news. Kaya sa English nga ay, ano, Jesus, the good news of Christmas. Siguro yung mga senior nakakaalala lang. Naalala niyo po ito, na RCPI at saka PTNT. Yung nakaabot nito, wala pang mga messenger, no? Ha? Di, nakaka-receive noon pagka taga-probinsya, pag mga emergency, nakakatanggap sila ng balita na ganito. Yan, parehong telegram ito. Yan yung dahil sa sobrang mahal, per letter kasi yung ano, tinitipid nila yung pagsulat. Parang text. Bawat ano yan, kasi Morse code ang gamit niyan. Nabutan niyo yan? Hindi na niya naaalala, no? Ito, naka-plastic pa ito eh. Kasi pag sumulat ka, 1 week kasi dumarating sa probinsya yung mga sulat. Kaya pag, snail mail kung tawagin nila, English yun ano sa Tagalog ang snail mail? Yung sulat sa post office, wala na ngayon, di ba? Kasi text na lang, nandun na eh. Pare, meron ka ba dyan? Diba? Saglit lang ngayon eh. Pag mangungutang ka, pag mangungumusta sa iyo ang kumpare mo, nakatatakot ka na, di ba? Lalo matagal na siyang hindi nagpapakita sa iyo. Oh, pare, kumusta? Meron ka ba dyan? Parang pag nangumusta, natatakot ka eh, no? Dati, pagka nakarinig ka ng ring sa telephone, wala tayong telephone dito pala, no? Wala na rin, no? Pero may tumatawag pa? Wala na rin, wala na rin, ano? Dati yung mga message, inaabang-abangan mo pag nag-ring, pagka may tumawag, inaabang-abangan mo. Pero itong mensahe na ito, pag dumating sa'yo, kakabahan ka. Kasi, ibig sabihin, emergency yan. Emergency yan. It's either, ang ano niyan, tatay uwi, lolo, serious. Ganyan lang katipid. Naalala nyo? Ha? Yan. Tatay. Titipirin pa yan. Aalisin pa yung A na mga yan. Kasi para maintindihan lang. Na yung mensahe, pag nakarinig, nakatanggap ka ng ganito, kakabahan ka na dahil it's either seryoso, nanghihingi ng pera, yan, mapa, please send money. Yan, ganyan lang, kaiksi nun. Pag sa probinsya, nag-aaral dito yung mga anak. Alam niyo, napakaswerte, no? Kung may salita mang swerte, no? Ngayon, dati, nangangarap ka lang na magkaroon ng telepono. 10 years, 5 years, 10 years para magkaroon ka ng telepono noon sa PLDT. Ang tagal noon. Pagka pag kapitbahay nyo, merong telephone, makikisuyo ka kung pwedeng meron kang makitawag. O kaya, pag merong tawag galing sa labas, sa ibang bansa, pwede bang ibigay yung parang tipid na tipid ka doon sa oras. Gusto mong ipagsiksikan. O basta gusto mo lang sabihin, basta umuwi ka na. Ganun na lang. Paigsian. Kapag naka-receive ka nito, laging bad news. Kahit na ngayon, sa totoo lang, yung mga nakikita natin, yung mga binabalita, mas lamang yung bad news. Kaya parang, ang bati ng anghel, huwag kayong matakot. Hanggang ngayon, sa totoo lang, lagi tayong takot. So, meron tayong parang built-in sa atin yung takot. Kaya, ang sinasabi ko po, base dito sa Biblia, na si Jesus mismo yung pinaka-good news. Unang-una, dahil siya yung nasa kanya ang tunay na ligaya. At binabanggit yun dun sa versikulo eh. Kaya sabi diyan, magdudulot ng malaking kagalakan. Yun talaga yung dala ng Pasko. Pero bibihira lang nakakatanggap niyan ng malaking kagalakan. At
ang kagandahan pa ng kanyang pagkapanganak ay ito ay para sa lahat. Yung kanyang birthday ay para sa lahat. Hindi lang doon sa mababait. Hindi lang doon sa mga gwapo. Mga, sino ba? Si Angelo na nagturo. Para sa lahat. Kasi kung balikan natin, kagalakan sa lahat ng tao. Ang Anghel mismo yung nagsasabi na ang kapanganakan ni Jesus hindi lang para sa mga gwapo, para sa mga mayayaman at mababait. Hindi, para sa lahat. Kahit tamad. Kahit sa tamad, wala tayong magagawa. Pag nagbago yan, para sa kanya yung Pasko. So, yun yung pangalawa, At pangatlo, ito napaka-importante. Yung kanya kasing birthday, ay yung nagbigay ng pag-asa at saka kaligtasan. So, hindi lang malaking kagalakan, hindi lang ito para sa lahat, ito ay nagbibigay ng pag-asa. Yun yung ibig sabihin kung bakit kagalakan, So, mamaya, ayaw ko lang, makakatanggap tayo ng mga tinatinapay, yung, wow, di ba? Masaya kaya ang pakiramdam pagka nakakatanggap tayo ng, kahit na maliit lang, nakakabigay talaga ng yun, ng kasiyahan. Pero sa totoo lang, yung sinasabi ng anghel, ay hindi lang basta lang maliit na kagalakan eh. Pag maliit na kagalakan, hehe lang, di ba? Pag malaking kagalakan, ano talaga yan? Example na lang dito. Kung ma-imagine mo na ikaw ay muntik na masagasaan, pero hindi mo yan nakita, hindi mo alam. Pero nung makita mo sa CCTV na segundo na lang yung pagitan at nahagingan ka na hindi mo alam. At nakita mo yun sa CCTV na napakaliit na lang ng tawag na chance na madisgrasya ka. Hindi ba maano ka? Yung magkasama yung kaba at yung saya na hindi ka namatay ng pagkakataon na yon. At yung kapag ka nakulong ka, na nahatulang ka ng 5 years, 10 years, tapos binisita ka ni, sino ba mayor natin niya? Gatchalian? Si Wes Gatchalian. Nakulong ka doon sa maliit na kulungan doon sa barangay. Meron dito tayong kulungan dito sa barangay hall. Wala, Wala. Kasi mababait yung mga pinalagan. Wala rito yung mga dati may kulungan yata tayo diyan, pansin ko dati. So ngayon inalis na, kulungan namin. Dito. May kulungan dito sila West. Pagka nagkukulit sila, kinukulong. So, alam niyo, pagka matagal ka nakakulong, meron kasing police station malapit sa amin. Alam niyo, kita namin nakaupo lang siya, ganyan sila kasiksikan. Sa maliit na kwarto, nakakaawa talaga. Pag nalaman nila na papalayain o kaya bumisita si Wes Gatchalian at tapos palayain, isa doon, sa tingin nyo, simpleng saya lang yung mangyayari sa'yo? Hindi. Kundi yun yung kagalakan. Alam nyo, sa atin yun din yun. Sinabi ng Diyos na sa pamagitan ni Jesus, tayo ay merong kaligtasan. Kasi sinabi niyan, sa bayan ni David, ang tagapagligtas. So, ibig sabihin, may problema talaga tayo sa ating sarili. Kailangan natin talaga ng tagapagligtas. Yung Kristo, pag sinabing Kristo, siya yung kabuuang pagkatao naman na may hawak ng trono. At yung Panginoon, ibig sabihin, pag sinabing Panginoon, kung sunod kayo ng sunod sa mga supervisor ninyo, tatatakot kayo na wag sumunod dahil unang-una, wala kayo ng trabaho. Diba? Wala kayong sahod. Pag sinabing Panginoon, buhusing talaga yan. Sobra-sobrang pagka-bossing. Hindi lang basta-basta supervisor lang. Pag sinabi niyang pwede kang mamatay ngayon, pwede kang mamatay. Ganon ang Panginoon.
Ang time ni Duterte, parang siya yung hari, di ba? Pag sinabi niyang mawawalan ng prangkisa ang ABS-CBN. Wala nga. Kasi siya yung hari noon. Pag sinabi niya, mangyayari. Kaya dito, kaya niya sinabi na magdudulot ng malaking kagalakan. Unang-una, ito ay para sa lahat. Pangalawa, ililigtas niya tayo. Yun talaga yung kahulugan ng Pasko. Merong ibinigay ang Diyos. At sabi nga ni Tatay, ang Pasko ay pagbibigay at ang Diyos na nagbigay at pagtanggap. At sino yung tatanggap na yun dapat? Tayo. So kung ang inaabangan natin ngayong Christmas ay yung kung ano lang yung bonus na ibibigay, nakarampot lang yung kaligayahan na maratanggap ninyo. Baka dadaan lang yan sa kamay ninyo, tapos bibigay nyo dun sa asawa nyo. Wala na yung saya nyo. Diba? Wala na. Hawak-hawak na ng misis nyo. Sino masaya? Yung misis nyo. Tama? At least nakapagbigay ka ng kasiyahan. Pero sa totoo lang, merong mas masaya doon. Kapag tinanggap niya si Kristo, siya yung magiging tagapagligtas natin, siya yung magiging Kristo natin, magiging Panginoon natin. Kaya para sa espiritu ng Pasko, dapat nating i-share si Jesus. At yun yung ginagawa natin. Lagi nating sinishare. So, share Jesus, share the joy. He is the good news of Christmas. Amen. Palakpakan natin. Yung sineselebrate natin na Pasko ay yun yung good news. Jesus talaga. So, tapusin ko na to dahil yun lang naman talaga ang ano natin na si Jesus ang totoong regalo ng Pasko. At para sa ating lahat yun. So, sana ay ma-enjoy natin itong Pasko. Hindi dahil sa makakatanggap tayo, kundi dahil alam natin na si Jesus yung talagang totoong kaligayahan ng Pasko. So, sana ay baunin nyo ito, ang mensaheng ito. Huwag nyo kalilimutan. Pag kumakain kayo ng lechon, alalahanin nyo si Jesus. Kasi baka yun na lang yung huli yung yung huling sandali ninyo. Pagkatapos nun, harap mo na si Jesus. Dahan-dahan lang tayo sa pagkain ng mga itipalala, pagkain ng mga masasarap. Lalo na sa ating mga senior. Hindi pa ako senior, malapit na. Dahan-dahan lang tayo. Huwag todo, alalay lang. So, yun po yung paalala. So, maging masaya tayo sa Christmas. Hindi dahil sa nakatanggap tayo, kundi tayo yung nakakapagbigay ng saya sa tao. So, purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin si Jesus.